programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa gabing madilim. Makapagpiyansa at makalabas na kaya si Moira? At ano ang gagawin ni Madam Lotus para pigilan ito? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa kulungan, pinuntahan ni Warden si Moira para sabihin na may bisita siya. Napatayo si Moira sa narinig niya na may bisita siya at ang buong akala niya ito ang anak niyang si Zoe. Pagpasok ni Moira sa loob, nakilala niya agad si Attorney Constantino at siya ang magiging kinatawan niya sa mga legal proceedings ni Moira. Nagmamakaawa si Moira na umiiyak, natulungan siya nito na mailabas dahil baka ikamatay niya kapag tumagal pa siya sa loob ng kulungan dahil sa pinag-iinitan siya sa loob ng mga kasama niyang preso. Sabi ng attorney na hihilingin natin sa korte na makapagpiyansa ka para makalabas ka dito. Sabi ni Moira na sige attorney, aasahan ko yan. Pero ipinag-aalangan ni Moira ang sinabi ng attorney dahil wala naman siyang hawak na pera ngayon. At ang buong akala ni Moira ay ang kaibigan niyang si Nerissa ang kumontak sa attorney niya. Maya-maya ay biglang pumasok si Carlos na ikinagulat ni Moira dahil magkakilala silang dalawa. Sabi ng attorney na si Doc Carlos ang nagpadala sa akin dito. At ipinagpasalamat naman ito ni Moira nang malaman niya na si Carlos ang tumutulong sa kanya. Sabi ni Carlos na, andito ako hindi para tulungan ka o para maawa sa'yo. Andito ako para tiyakin na hindi mo ako idadamay sa kaso. Kami ni Zoe. Naitanong naman ni Moira kung nasaan si Zoe at kung bakit hindi siya nito binibisita. Sabi ni Carlos na pinagbawalan ko siya na pumunta dito para sa ikabubuti ni Zoe. At huwag mo nang isipin ang gastos, ako na ang bahala sa attorney mo at sa lahat. Basta sisiguraduhin mo lang na hindi kami madadamay ni Zoe sa mga sasabihin mo. Walang nagawa si Moira sa gustong mangyari ni Carlos. Ang hindi alam ni Carlos at Moira, nakakubling nakikinig si Madam Lotus sa usapan nilang dalawa. Samantala, ipinagpatuloy ni Madam Lotus ang pagpapahirap niya kay Moira sa loob dahil ito ang naging usapan nila ni Giselle ang pahirapan si Moira. Kaya naisipan ni Madam Lotus na imbitahan si Moira sa kwarto niya para bigyan niya ito ng makakaing sirang dilata dahil alam niya na simula nang dumating si Moira ay hindi pa siya kumakain. Tinanggihan ni Moira ang ibinigay na dilata ni Madam Lotus dahil hindi daw siya kumakain ng nasa dilata. Pero nang dahil sa takot niya kay Madam Lotus ay tinanggap na ni Moira. Pero bago pa man nabuksan ni Moira ang dilata ay sinabihan siya ni Madam Lotus na dapat kapag binuksan mo yan, dapat uubusin mo dahil ayaw kong nasasayang ang pagkain. Nang buksan ni Moira ang dilata, laking gulat niya na makita niya na may uod ang dilata at napasigaw ito. Agad na hinawakan ni Madam Lotus si Moira sa kadinakot at sinubo niya ito kay Moira. Galit na galit si Moira sa ginawa ni Madam Lotus sa kanya na halos sumuka siya. At sinabihan niya si Madam Lotus na walang hiya ka. Napakasama mo talaga. Pag nakalabas lang ako dito, babalikan kita. Pinagtawa na naman ni Madam Lotus ang sinabi ni Moira. Sabi niya kay Moira na hindi ka na makakalabas dito girl dahil walang piyansa ang kaso mo. Galit naman na sinabi ni Moira na mayroon akong pinakamahusay na abogado sa buong mundo at makakalabas ako dito. Nagalit si Madam Lotus at biglang naging seryoso ang mukha nito. At sinabihan niya si Moira na kung patayin kaya kita dito, may magagawa ka ba? Di ba wala? Kaya ikinatakot ito ni Moira at baka tuluyan siya ni Madam Lotus. Samantala, pagkatapos kausapin ni Carlos si Moira, agad namang kinausap ni Carlos si Attorney Constantino kung papayagan kaya tayo ng korte na makapagpiyansa sa kaso ni Moira para makalabas siya. Sabi ng attorney na gagawin ko ang lahat na kakaya ko para pumayag ang korte na makapagpiyansa tayo pero para matulungan kita, kailangan sabihin mo sa akin lahat-lahat at hindi ka pwedeng magtago ng kahit ano. Kailangan kong malaman ang lahat na nangyari para alam ko kung papaano kita matutulungan at si Moira. Nagdadalawang isip si Carlos kung sasabihin niya ang katotohanan pero wala siyang choice kundi ang sabihin ang lahat sa attorney. Kaya inaya niya ito sa labas para walang makarinig sa kanila. Nakiusap naman si Carlos sa attorney na sana wag itong makakalabas.
Sabi naman ng attorney Constantino na huwag ka mag-alala Carlos, walang makakaalam ng sikreto ninyo. Kaya ipinagtapat ni Carlos ang buong nangyari sa attorney. Sabi ng attorney, ngayon alam ko na kung ano ang pwede nating gawin sa kaso ni Moira at nagpasalamat naman si Carlos. Samantala, nabalitaan ni Giselle na humiling sa korte ang attorney ni Moira na makapagpiyansa. Kaya ipinag-alala ito ni Giselle at hindi siya papayag na makalabas si Moira sa kulungan. Ipinagtaka niya kung bakit nagkaroon si Moira ng attorney at sino ang tumutulong sa kanya. Agad na pinuntahan ni Giselle si Madam Lotus sa kulungan para kausapin ito. Sabi ni Giselle na hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Madam Lotus. May problema tayo, si Moira. Sabi ni Madam Lotus, anong gusto mong gawin ko? Sabi ni Giselle na mukhang nakakuha ng abogado si Moira at nalaman ko na nilalakad nila sa korte para makapagpiyansa si Moira. Hindi ako papayag na makalabas siya ng kulungan dahil sa dami ng ginawa niyang kasalanan sa amin at kay Papa. Kailangan gumawa tayo ng paraan para hindi makapagpiyansa at makalabas si Moira dito. Sabi ni Madam Lotus na huwag kang mag-alala Madam Giselle. Ako ang bahala sa kanya dito sa loob. Alam ko ang gagawin ko sa kanya para hindi matuloy na makalabas si Moira. Nabanggit din ni Madam Lotus kay Giselle na may bumisita kay Moira kanina na lalaki. At mukhang importante ang pinag-uusapan nila. Narinig kong tinatanong ni Moira kung bakit hindi dumadalaw sa kanya ang anak niya. Napaisip si Giselle, hindi kaya si Carlos ang dumalaw at tumutulong kay Moira? At yan ang dapat alamin ni Giselle. Samantala sa Apex Hospital nakatanggap si Zoe ng suspension memo mula sa admin kaya ikinagulat niya ito kung bakit may ganitong memo sa kanya. Agad niyang pinuntahan si Justin para tanungin ang tungkol sa memo. Sabi ni Zoe kay Justin na ano to, sabay inihagis niya kay Justin ang suspension letter. Sabi ni Justin na hindi ka ba marunong magbasa? Suspension memo. Sabi ni Zoe na bakit? Anong ginawa ko para bigyan niyo ako ng suspension memo? Nainis si Justin kay Zoe kaya tumayo ito at sinabing, nabalitaan ko kanina na may mga pasyenteng nagrereklamo sa'yo at ayaw nilang magpagamot dito sa Apex ng dahil sa'yo, dahil anak ka ni Moira Tanyag. Sabi naman ni Zoe, anong connection kung anak ako ni Moira Tanyag? Sabi ni Justin, dahil sa inyong mag-ina, nasisira at nadadamay ang imahe ng hospital. Ayaw nilang magpagamot dito dahil nandito ang anak ng kriminal, kaya natatakot sila. Kaya napagdesisyonan ng board na bigyan ka ng suspension memo pansamantala dahil sa mga kinakaharap ninyong problema. Ikinagalit ito ni Zoe, hindi kriminal si Mami at hindi rin ako kriminal. Hindi ako papayag na gawin yun to sa akin. Kailangan kong makausap si Daddy bago kayo maglabas ng desisyon. Kaya agad pinuntahan ni Zoe ang Daddy Robert niya. Makapagpiyansa at makalabas na kaya si Moira sa kulungan? Ano ang gagawin ni Madam Lotus kay Moira? Malalaman kaya ni Giselle kung sino ang nasa likod ng abogado ni Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.